Panibagong araw nga na naman mga mamis, tara nga't samahan niyo ako magpunta sa school nila Athena kasi available na daw yung libro at sakto naman may pambili na kami kasi hello, para saan pat naging mapera kami? Charot! Hindi, nasaktuhan lang din talaga mga mamis na itong araw na to, nag-text nga yung teacher ni Athena na available na nga daw yung books doon nga sa office. Sakto naman itong araw na to, si daddy ay nagkaroon ng event kaya nagkaroon kami ng pambiling books ni Athena. At nung araw din pala na to mga mamis ay naka-online class sila Athena kaya nandun lang siya sa kwarto, naka-online. Tapos ako naman ito, hindi na ako nagpasama kay daddy, sabi ko kaya ko naman na. Kung napansin nyo, patagilid ako baba ng hagdan kasi nga 'di ba nahulog or gumulong na ako dyan sa hagdan. Kaya ayan, mula nung ako'y nahulog sa hagdan, pag ganun na yung baba ko para hindi na sumasabit yung paa ko. Eto at nandito na nga ako sa school nila Athena. Buti na lang talaga mga mamis wala pang pila kasi talagang pagka-text ng teacher ni Athena sakto nga nagpunta na agad ako dito. Masasabi ko talaga mga mamis na blessed kami ng araw na to kasi sa totoo lang wala pa talaga kaming pambiling libro ni Athena. Dapat talaga pag-iipunan pa namin kasi nga alam namin hindi naman agad nag-available yung books. Pero nagkaroon si daddy ng biglaang event. Saktong-sakto yung event niya na yun saktong pambili ng libro ni Athena. Actually, kinulang, pero dahil meron naman akong extra, inobonohan ko muna. Sabi ko kay daddy, bayaran niya ako. Sa totoo nga lang mga mamis kahit may dala akong extra, kinulang pa din talaga yung dala ko dyan. Pero buti na nga lang, mabait si Ate Marlene, yung cashier dito sa school nila Athena, and sabi nga niya, pwede ko naman daw iabot na lang sa kanya anytime. So fast forward nga tayo mga mamis, nakauwi na ako pero nakalabas na ulit ako niyan at naibigay ko na nga yung kulang doon sa school nila Athena. Kasi ayoko na rin nang mainiisip mga mamis, baka kasi makalimutan ko din. Tapos paglabas ko nga ulit mga mamis dumiretso na rin ako bumili ng ulam namin. Naglutong ulam lang pala kami nung araw na to mga mamis kasi tinatamad talaga ako magluto, hindi ko alam kung bakit. At dahil nga meron naman na kaming ulam, kanin na lang ang problema namin. Ito isang gatang na nga lang yung sinain ko kasi ito na lang din talaga yung natirang bigas namin. Hindi ko alam kung kailan kami bibili ng bigas kasi nga kung nakita nyo pinambili na namin ng libro. So isang linggo muna kaming hindi kakain. Charot! Hindi, sabi naman ni daddy bibili daw siya mga bandang hapon. Sabi ko kasi tinatamad na ako lumabas kasi nga napagod agad ako mga mamis. Ay isa pala sa mga nakalimutan ko, kapag meron pala akong bitbit mabilis mapagod yung mga paa ko. At habang inaantay ko nga na maluto yung kanin namin or yung sinasaing ko, ito nga't babalutin ko muna ng plastic cover yung mga libro. May sariling adhesive na rin pala itong plastic cover na to mga mamis kaya hindi ko na kailangan gamitan ng tape or scotch tape. Nilagyan ko na rin pala isa-isa ng mga pangalan ni Athena yung libro na yan. Hindi ko na lang ipinakita sa inyo mga mamis kasi nga may isang beses nakita nila yung buong pangalan ni Athena at ayun sinearch sa Facebook, ang daming nag-add ngayon kay Athena. Sorry mga mamis kung hindi ko kayo ma-accept doon sa account niya kasi nga ginawa namin yung account niya na yon para sa sarili niya. So siya na yung magdesisyon kung gusto niyang i-accept yung mga nag-add sa kanya. Pero hindi niya pa nga magagamit yon, magagamit niya pa yung Facebook na yon kapag nag-high school na siya kasi ngayon bawal pa talaga siyang gumamit ng Facebook. At nung natapos na nga ako magbalot ng mga libro, natapos na rin talaga yung sinasaing ko. Pero dahil hindi pa naman kami gutom, itong at sisimulan ko munang maglinis dito sa sala. Maglalagay na ako ng sofa cover at magpapalit na rin ako ng mga punda ng unan, pati na rin ng cover nito ngang sapin dito sa sofa bed ko. Pero bago ko nga makalimutan mga mami, syempre shoutout muna dito kay Ma'am si Christine Ann na laging present at never umabsent sa mga vlog ko. Kaya naman lagi siyang perfect attendance sa akin. Lagi ko siyang binibigyan ng 5 star. Charot! Minsan nga gusto ko na nga i-block yan kasi nakakainis laging comment ng comment. Pero alam niyo mga mamis, hindi talaga ako mahilig mag-shoutout dito sa mga vlog ko. Hindi dahil ayoko mga mamis kasi nga sobrang maakalimutin ko talaga. Yung mga comment nyo mga mamis na gusto nyo magpa-shoutout sa akin, ini-screenshot ko talaga yan mga mamis isa-isa para nga kapag nag-upload ako or nag-voice over ako, ilalagay ko na nga lang dyan sa screen yung mga pa-shoutout nyo sa akin. Pero ang problema kapag ito nga't nag-edit at kapag voice over na ako, nakakalimutan ko na. At alam nyo ba mga mamis, sa totoo lang, hindi ko alam kung nasabi ko na sa ibang vlog ko. Ay oo, nasabi ko na nga. Isa sa dahilan kung bakit matagal din ako mag-upload ng mga vlogs ko kasi nakakalimutan ko talagang mag-upload mga mamis. Hindi ko talaga alam pero sobrang OA talaga na pagiging makalimutin ko mga mamis. Hindi ko alam kung normal pa ba to or baka sakit na talaga ito. So anyway mga mamis, congrats sa sarili ko kasi hindi ko nakalimutan na mag-shoutout ngayon. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Ayun nga't nakapag-vacuum na ako sa likod ng sofa bed, pati na rin yung ilalim, pat na-vacuum ko na nga rin yung sofa. Tapos ito't naglagay na ako ng cover. Pero nakalimutan ko pala na kailangan ko nga din ilagay itong anti-bedsore bed ko. Kung napansin nyo mga mamis, yung anti-bedsore foam ko, nakagupit siya, parang naging dalawa siya. Isang mahaba lang talaga dapat yan gaya nung binili ko kay daddy sa last time na vlog ko. Pero kasi dati mga mamis, nung bed
bedridden pa ako, tas sa kwarto ako, magkatabi kami ni Athena sa kama. Parang hindi ko matanggap na ako lang yung komportable yung higaan, naka-anti-bed-sore-bed ako. Kaya ang ginawa namin ni Daddy, ginupit namin yan para tigkalahati kami ni Athena. Tsaka ulitin ko mga mamis, kahit bedridden ako dati, never ko talagang natagusan ng ihi yung anti-bed-sore foam ko na yan. So anyway mga mamis, tsaka na tayo magpunta sa part ng pagkakasakit ko kasi ginagawan ko na siya ng content ngayon mga mamis. Baka sa mga susunod na buwan ay makapag-upload na ako ng story time. Kaya sa mga matagal nag-aantay mga mamis, pasensya na kayo kung ngayon ko lang ginagawan. At mabalik na ulit tayo dito sa ginagawa ko. After ko dun sa sala, pumunta ako dito sa kusina at nag-vacuum lang ulit ako. Tapos ilalagay ko na rin tong malaking basahan na to kasi ang tagal na rin itong nakabilad dun sa labas. Pero malinis yan mga mamis ako. Nakita nyo naman, talagang sinabunan ko yan dun sa labas nung umuulan. Dapat talaga magpapalit din ako ng kortina. Pero ang problema, hindi pa pala ako nakakapaglaban ng kortina dito sa kusina. Kaya naman hindi muna ako magpapalit. Binalik ko pala muna yung mga basahan kasi nga kakalagay ko lang yan mga mi. Hindi pa naman madumi yung mga yon kaya binalik ko muna kasi hindi pa rin naman talaga ako nakakapaglaban ng mga ibang basahan. Ito at nakabili na nga si Daddy ng bigas ng mga bandang hapon tapos bumili na rin siya ng biskwit. Pero isang pack lang mga mamis kasi nga si Athena hindi na siya ganun kahilig sa biskwit. Parang kinakain na lang namin yan. Halimbawa kapag late na kami natulog tapos nakaramdam ng gutom, walang pagkain, at least may biskwit. Kanina pala, nung pagtanggal ko or pagpalit ko ng mga pundat, yung mga kumot ko, pinaikutan ko na yun sa washing para nga hindi na ako masyadong matambakan. Actually, natambakan na naman ako ng maraming labahan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin mga mamis, pero sobrang dami ko na namang labahan. Kaya naman ito, dahil sinisipag naman na ako ngayon, kahit tinamad ako magluto ng ulam, pinaikutan ko pa rin agad sa washing yung mga yun para nga hindi na madagdagan pa yung nasa laundry na parang akala mo ay Christmas tree na wala pang December. Dahil nga ginawa ko naman ng automatic yung washing ko kahit manual lang siya, ito nga't nakapag-hanger na ako at isasampay ko na siya isa-isa doon sa labas para matuyo na. By the way mga mamis, thank you pala sa mga mamis na nagko-comment na minamanifest nila na sana daw soon makabili ako ng washing na automatic. Thank you sa inyo mga mamis pero talaga sa ngayon at sa susunod na taon hindi ko pa talaga siya muna priority. Pero soon mga mamis, diba, malay natin makabili din ako. Nung natapos naman ako sa buong maghapon ng mga ginawa ko, gabi na ng mga oras na to at si Daddy ay nasa trabaho na. Nilatag ko na nga yung higaan ni Daddy ng mga oras na yan para nga pag uwi niya ay higa na lang siya. Pero bago nga ako matulog mga mamis, tara nga't samahan niyo muna ako na i-unbox or i-check itong mga pinadala or binigay sa akin ng isa sa mga follower ko dito na naging kaibigan ko na rin at the same time naging kachismisan ko na rin. Bale, itong mga binigay nga niya sa akin mga mamis ay galing pang Netherlands. Bale, yung naiiba lang dyan, yung dalawang pabango na una kong pinakita. Kasi pagkakaalam ko, paninda niya ata yung mga pabango na yan. Alam niyo mga mamis, nakakatuwa kayo kasi every time na meron kayong ipapadala sa pamilya nyo dito sa Pilipinas, laging merong para sa amin ni Athena at hindi lang yung para na rin kay Daddy. O di naman kaya kapag meron kayong pamilya na nasa ibang bansa o kamag-anak na pinadalan kayo ng mga balikbayan box, hindi nyo rin ako nakalimutan, talagang sinisharean nyo din ako. Hindi ko alam kung anong meron sa akin mga mamis, bakit palaging pinipili nyo akong bigyan ng mga blessings na natatanggap nyo. Hindi naman ako mabait, nagpapanggap lang ako dito sa Facebook page ko. Pero totoo yun mga mamis kasi hindi nyo naman talaga ako personal na kilala. Hindi nyo alam kung ano yung totoong pagkatao ko. Baka mamaya, diba, wanted pala ako. Charot! Pero totoo mga mamis, thank you talaga sa inyo. Sobrang na-appreciate ko kayo. Hindi nyo alam kung gaano ko pinapahalagahan yung mga bagay na binibigay nyo sa akin. Lalong-lalo na kapag naalala nyo ko, pinipilit nyo ko. Syempre ako, kunwari pakipot. Pero totoo, gustong-gusto ko talaga yung mga binibigay nyo. So, yun nga mga mamis, kung nakita nyo naman kung gaano ako kasaya dito sa mga nakita kong laman ng mga binigay sa akin. Syempre, hindi na ako nagpaawat, nilantakan ko na agad yung chocolate. Kasi sa totoo lang mga mamis, nung mga nakaraan pa talaga ako nagkikrave sa chocolate mga mamis. Dapat talaga bibili ako sa online. Kasi di ba pag online mura, lalo na kapag merong mga nagla-live. Pero mga mamis, ewan ko kung bakit. Kahit tig 100 lang yan or wala pa sa 100, nangihinayang talaga ako, lalo na kapag alam kong para sa sarili ko. Pag para kasi sa sarili ko yung bibilihin ko mga mamis, na sobrang kuripot ko. Actually, diyan kami nagkaparehas ni Daddy mga mamis. Kapag parehas na para sa sarili namin, nangihinayang kami. Lagi kaming nakatanggi sa isa't isa. Pero pag para kay Athena, go lang talaga kami ng go kahit mawalan kami ng pera. So anyway mga mamis, thank you kay Ma'am si Cherry Pragas or Cherry Ramirez kasi hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya nung gabi na to bago ako matulog. Talagang nagustuhan ko lahat ng mga binigay mo.